What's up guys? Welcome sa aking YouTube channel again. Ang date ngayon is, let's look at the date. October 16, 2024. So ngayon, ang date ngayon is declaration ngayon ng Yieldmax ETFs. So tingnan natin yung aking account. See. I-open natin ang aking Wealthsimple account. Okay, so ngayon bumaba yung value ng aking account ngayon, nasa 25,751.55. So pero up pa rin siya overall, 6,254.25, up pa rin ng 32.10%. So ang magpe-payout ngayong tong week na to is Group C. Ano included sa Group C na meron akong ETF sa aking portfolio? So Coney, I got 34.7702 shares, which is 494.78 USD, which is down 32.09%. IWMY 7 shares, 242.97 USD, down 2.32%, $5.77. ULTY 25.8156 shares, 276.23 USD, down 14.77%, which is $47.86. And YMAX 282.19 USD, which is down 10.49%, which is down $33.05. So, i-look up natin yung distribution ng kung magkano ang ipi-pay out ng Group C. Ito. Okay, sa YMAX, distribution per share, 0.1747, YMAG 0.2261, Coney $1.1098, Fiat 1.4513, MSFO 0.5077, AMDY 0.9212, NFLY 0.7929, ABNY 0.8003, PYPY $1.10, OLTI 0.8267. So ang meron akong ETF dyan is Coney and OLTI. So Coney is 1.1098 and OLTI is 0.8267. So ang bala ko siguro tingnan ko muna yung maghintay-hintay pa muna siguro ako kasi ngayon maaga pa, mga 6:59, 7 o'clock pala ng umaga. So let's see kung bumaba siya yung sa aking cost average, baka bumili ako, pero pagka hindi muna siguro, pass muna siguro ako. Kumbaga ipunin ko lang yung aking yung makukuha kong dividends sa na to. Pero so far no rush muna ako kasi ang isa sa mga strategy ko yan na kailangan yung bibili ko mga shares is below my cost average para ma-maintain ko yung pagkakaroon ng NAV erosion. Kasi ngayon puro negative yung yung aking mga ETFs. Pero nagpo-provide pa rin siya ng dividends. Yun ang kagandahan sa ating mga dividend investors. Yeah, sa yung overall account ko
is up pa rin. Which is kasi ano ngayon green day pa rin. Tingnan mo yung aking RSP at tingnan natin. Yan. Sa RSP ko 11,934.80. Up pa rin ng 26.18%. So yan ang aking Coney 55.98, 796, IWNY 7.27, 252.41 USD, OLT 91.62 USD, NY Max 361.33. Kumbaga, kung makakita ako ng magandang deal, bibili ako, pero I'm not really in a rush. Kumbaga, ipunin ko lang siya para pagka may dumating na na magandang deal, mas kumbaga mas meron akong reserve na pera. So guys, gusto pa lang i-share sa inyo, may napanood ako dito sa YouTube video na dito yung sinasabi na tingnan natin sa YouTube. Yan may napanood ako dito. Yan immigrants nawawala ng pag-asang makamit ang Canadian dream. Yan In Ledger poll, 59% of immigrants believe that the Canadian dream is becoming less attainable. Some cite buying a house as a part of the Canadian dream. But for one Filipino Canadian who was able to achieve this was only part of fulfilling her dreams in Canada. Tingnan natin papakita ko lang sa inyo yung mga snippets ng video, pero hindi ko pwedeng pakita sa inyo yung buong video kasi syempre may YouTube copyright di ba? Diba? Pero sa eksklusibong poll ng Omninews at Legit, hindi lahat naniniwalang posibleng makamit ito. Kaya ginawa ng isang Filipino-Canadian ang lahat, makabili lang ng bahay sa Toronto. Simbolo ng katuparan ng pangarap na bitbit niya mula pa sa Pilipinas. May report si Keisha Balakbat. Pagbili ng bahay dito sa Canada, ito ang matagal ng pangarap ni Rose Pastor, pero gaya ng nararanasan ng marami sa komunidad, hindi madali makamit ito. Kaya naghanap siya ng ibang paraan. I have a friend, kasi sabi nung financial advisor yata na natumulong sa amin, you need to have another person to sign, kahit mag-sign lang, kasi kulang na yung aking income dun na naka-declare. Sa pamamagitan ng pag-co-sign ng kanyang So napanood ko na tong video na to. Ang sinasabi dito na marami raw sa ating mga kababayan, which is marami akong kakilala talaga na kumbaga bago lang dito sa Canada, pero gusto na kagad kumuha ng bahay at bagong mga sasakyan. Which is kumbaga ang trabaho lang naman nila is mga low paying jobs din. So sa akin naman, kung afford mo naman yung bahay, why not, 'di ba? Kumbaga bumili ka ng bahay na gusto mo, pero kung di mo naman afford ang isang bagay, lalo ng bahay which nagkakahalaga na ngayon, example dito sa Edmonton, ang average price ng bahay is almost 400 to 500,000 na. So mo yung mortgage, 'di ba? Kumbaga kunwari ang mortgage is $2,000. Hindi lang naman mortgage ang babayaran mo diyan. Kumbaga magbabayad ka pa rin ng property tax. Tapos merong insurance. Tapos merong maintenance. Kumbaga meron siyang phantom cost. Kumbaga hidden cost 'yun eh. Hindi lang naman ang mortgage ang babayaran mo. May may nagsasabi rin na ang bahay daw is investment. Well, totoo naman talaga investment ang bahay, pero
kung ang ano mo, ang sweldo mo ay halos lahat ng sweldo mo ay napupunta sa sa cost ng bahay, kumbaga parang hindi worth it din eh. Kaya nga ako, ang ginagawa ko, nagre-rent lang ako kasi ang ang ano kasi ng napanood ko sa sa investment yung kay Robert Kiyosaki, sinasabi niya na ang bahay is not an asset. Ang iyong primary residence, yung tinitirhan mo, kumbaga liability yan kasi yung pera mo laging palabas eh. Unless na lang ang bahay mo, ginagawa mong parentahan yan. Kumbaga, kunwari yung bahay mo is kumuha ka ng mga yung mga rooms sa bahay mo, pinapaupahan mo. Yun, magiging asset na yung bahay kasi may pumapasok na na pera sa sa property mo. Magiging asset na yung bahay mo. O kaya yung line of credit ng bahay mo, ginamit mo pambili ng high yield dividend stocks. Yun, magiging asset din ng ang bahay mo. Pero kunwari ang ginagawa mo sa bahay, tinitirahan mo lang, kumbaga wala kang ginagawang yung mga investment strategy, wala, hindi siya asset, liability. Kasi ang malaking cost talaga sa malaking cost talaga, yung top 3 talaga is housing, tapos yung sakyan, transportation, tapos yung yung pagkain din, yung food. So kumbaga sa akin lang, kung di mo naman kayang bumili ng bahay, kumbaga okay lang na na magrenta muna. O kumbaga wag ipilit na na kumuha ng bahay kasi ikaw rin ang mahirapan sa bandang huli. Pwede ka namang mag-ipon na kumbaga kung gusto mo talaga ng magkabahay, di kailangan meron kang plano, saka kailangan afford mo talaga, kumbaga sumusweldo ka talaga ng malaki. Pero kung ang trabaho mo lang is mga McDonald lang or Tim Horton, 'di ba? O kaya cleaning job lang ganun, hindi kakayanin. Gusto mo bang magtrabaho ng 2, 3 or 4 jobs para lang para lang magkabahay? Which is ang dami akong kakilala rito talaga na ganun ang ginagawa. Basta lang magkaroon ng bahay, kumbaga parang pa-show off lang. Pero to each on their own, right? Pero ako kasi ayokong mabuhay ng ganun eh. Kumbaga, sa akin okay lang na nagrerenta ako basta nakakatipid ako sa kasi binabayaran lang naman sa renta is lang. Kumbaga yung monthly rent mo. Kahit ba sinasabi lang napupunta lang sa drain yung at least hindi ako nagbabayad ng property tax, hindi ako nagbabayad ng insurance, hindi rin ako nagbabayad ng heater saka ng ng tubig. Pag sa bahay, ang dami mong binabayaran eh. Kaya yun lang sinasabi dito sa article na to na dito sa napanood ko sa YouTube na yan Omni News daming nawawalan ng ngayon ng pag-asang makakuha ng bahay. Kumbaga kung hindi kayo makakuha ng bahay, so what, 'di ba? Di man ibig sabihin na na kumbaga yung mga iba syempre gusto lang magpa-show off para lang para tingin sa kanila marami silang pera, pero deep inside naman broke naman sila. Kumbaga ang tawag doon is house poor lang. Kumbaga sa panglabas mukhang mayaman pero hindi naman pala. Naghihirap din, kumbaga walang savings at walang ma-invest. So ito lang guys siguro ang aking video for today kasi medyo mahaba na. And siguro I'll see you guys sa aking next video, and hopefully we'll see you soon. Take care guys, and
God bless. Bye.